Hanap mo ba'y kagalingan sa karamdaman? Pagod ka na ba sa problema mong dinadala? Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Nais mo ba na ikaw ay pagpalain? Biyaya ng Diyos, dadaloy ng lubos-lubos. Hanap mo ba ang tunay na kasiyahan? Pag-ibig ng Diyos ay nais maranasan. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible, walang imposible. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Isang mapagpalang umaga sa lahat ng ating pong mga kapatid. Muli po tayo ay naririto sa ating pong programa ng Sa Diyos Walang Imposible na inyo pong napakikinggan araw-araw mula po Martes hanggang Biyernes. At pagkatapos po ay araw ng Linggo kung saan tayo po ay nagsasama-samang sumamba sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah! Praise God! Antabayanan po natin ang ating pong ibang mga kapatid na makasama po natin upang sa gayon ay sama-sama po tayong makatulog sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng panalangin. Glory to God! Sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala.
Nais mo ba na ikaw ay pagpalain? So magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Manny A. Dalena, na muli sa inyo ay maghahatid po ng isang mabuting balita ng kaligtasan. Glory to God. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Magandang umaga sa ating pong mga kapatid na mula po sa San Pedro, ang mag-asawa pong Brother Bob Yuson Atendido at Sister Becky Atendido, at sa inyong mga kasama dyan sa inyong tahanan. Kung sa kanya'y mananalig sa Diyos. At isang mapagpalang umaga rin po kay Sister Lily Pangilinan at kay Brother Albic Pangilinan at sa inyong buong sambayanan. Posible kung sa kanya talalapit, sa Diyos walang imposible. Good morning din kay Brother Francis Ragasa at sa kanyang may bahay na Sister Ning Ragasa at sa inyong mga apo na sina Goku, Goten at Gohan at din kay Prisian. Amen. Good evening kay Sister Elizabeth Ramirez ng Montreal, Canada at sa inyong pamilya at sa iyong asawa, Sister Beth Ramirez. Sa Diyos walang imposible kung sa kanya'y mananalig, sa Diyos walang imposible kung sa kanya'y magtitiwala. Isang mapagpalang umaga rin po. Happy weekend kay Brother Max Arsadon Tapulaw at sa inyong mga kasama kina Diane Lee at kay Mark at kay Daryl at Russell at sa iyong mga apo. Ganon din na po mula po sa Dasmariñas, Cavite. Batiin natin ng isang pinagpalang umaga ang ating kapatid na Sister Annalisa Moreno de los Reyes na bumabati sa lahat ng Good Morning Lord Jesus, Good Morning Pastors and everyone. Hallelujah. So good morning din po, good morning. Hallelujah, purihin ang Diyos na buhay. Ganon din sa iyong mga anak, Sister Annalisa Moreno de los Reyes. At ganon din po sa ating pong kapatid na Sister Carmen Somido at kay Tatay Nick Somido. Hallelujah. So batiin na rin natin yung asawa po ni Brother Beth Ramirez, Sister Elizabeth Ramirez, si Brother Reynaldo Ramirez at ang kanyang anak na si Emmanuel Ramirez. Happy family! Praise God! Hallelujah! Hanap mo ba'y kagalingan sa karamdaman? So tayo po'y dadako po sa ating pong panalangin mga kapatid. Sa problema Ating pong muli hilingin na tayo po'y pangunahan at gabayan ng ating pong Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Ano man po yung ating mga ginagawa sa mga oras na ito, tayo po ay saglit na lumagay sa diwa at presensya ng ating dakilang Diyos na buhay. Atin po mulang hintuan ng anumang ating mga ginagawa, magbigay galang at respeto po tayo sa kanyang banal na presensya. there is a victory. Glorify your name, Lord Jesus. In your name. Banal namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, ngayong pong umaga muli kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan sapagkat muli ay biniyayaan po ninyo kami ng isang napakagandang umaga, Panginoon Diyos, upang muli ay sama-sama naming maranasan ang iyong kabutihan. Upang sa gayon, bawat isa sa amin ay patuloy na makapaglingkod at kami, O Diyos, ay sama-samang patuloy na mag-aaral at magsasaliksik ng iyong mga banal na salita bilang kalakasan at paglago at pag-unlad ng aming mga buhay pananampalataya. Kaya nga sa umagang ito, pangunahan po ninyo kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu
na sa amin ay patuloy na magtuturo at gagabay sa katotohanan ng iyong mga salita. Hayaan po ninyong tumimo ng malalim sa amin ang mga salita mo, O Diyos, upang ang bawat isa sa amin ay patuloy na lumago at umunlad sa aming pong mga buhay pananampalataya. Sa gayon, Panginoon Diyos, ay mabigyang karangalan namin ng iyong dakilang pangalan at kami ay patuloy, O Diyos, na maging instrumento para po sa ikalalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan po, Panginoon, ng aming pong pagbabahagi, pag-host ng watch party ng gawaing ito. Ama, muli inaangkin po namin ang kapangyarihan ng iyong mga salita, sapagkat ang salita mo'y buhay at mabisa at ito, O Diyos, ay nanunood sa pinaghihiwalayan ng aming mga laman at ng mga buto at nakatataho ng nilalaman ng aming mga isipan. At gayon, Panginoon Diyos, ang iyong salita ang magsisilbing kagalingan ng bawat sakit at karamdaman, sapagkat ito ay dumarating sa amin ng taglay ang mga kapangyarihan at himala, Panginoon Diyos. Yan ay salig lamang sa mga pangako mo sa iyong mga salita. Ako na yung lingkod muli nagpapasakop sa iyo, O Diyos. Gamitin mo lamang po kong instrumento. At sa gayon, Panginoon Diyos, ikaw ang maluwalhati. Ikaw, Panginoon, ang maitaas sa aming kalagitnaan. Salamat po, Diyos. Muli, ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat sa tanging pangalan po lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi na Amen, Amen, and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Praise God. Good morning kay Sister Alma Torio. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Sister Alma. Hindi ko lang po alam kung taga saan po kayo. Pakilagay lang po kung saang lugar po kayo nakikinig at nanonood po. Sister Alma Torio and family sa inyo pong buong sambahayan. Ganon din po kay Sister Lioby Palomares at sa kanyang asawa na si Brother Rudy Palomares at sa iyong mga kasama dyan sa inyong tahanan, ha? Oy, happy birthday sa ating kapatid na si Brother Lloyd Nebres ng Ligas, Bacoor, Cavite. Purihin ng Diyos. So bago tayo magpatuloy, mga kapatid, atin munang handugan ng isang magandang awitin ng ating kapatid dahil sa kanyang kaarawan. Purihin ng Diyos. Happy birthday, Brother Lloyd Nebres. Ang isang manggagawa po natin, isa sa mga elders, ay nagdaraos ng kanyang kaarawan. Yes, happy na birthday pa. Happy birthday, and the sun burning tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, Sister Alma Torio ay taga Dasmariñas, Cavite rin po pala. Siya ay nanonood sa watch party ni Sister Annalisa. Happy birthday, and the sun burning tonight. Happy birthday to you. Mula sa Canada, batiin natin ng isang magandang gabi ang mag-asawang Marilu Quinto at Brother Israel Quinto. Praise God. At sa iyong pamilya, sa iyong anak, ha? At sa inyong kasama dyan sa inyong tahanan. Happy birthday to you. Happy birthday to
lahat din po ng mga nagsiriwang ng kanilang mga karawan, para po sa inyo ang awiting ito, mga kapatid. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Yes! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, happy birthday, happy Good evening kay Sister Menia Tupas Tapulaw mula po sa Canada, at sa inyong mga kasama dyan, Sister Menia, kina Diana at kina JR Kaligdan at sa iyong mga apo, ha? Praise God! At isang mapagpalang umaga rin kay Nanay Estela Pugal birthday to you. at sa inyong mga apo at sa inyong mga anak. Nanay Estela, isang mapagpalang umaga. Happy birthday. Ganun din po kay Sister Alice Dacer Dorano at kay Brother Nap Durano. Isang magandang umaga. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yes! Praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. So mga kapatid, sa ating pong pagpapatuloy ng ating pong paglilingkod at gawain sa Panginoon Diyos, tayo po ay nandun pa rin sa paksain po nating Mind Matters. Ano po? Ipagpapatuloy po natin yung ating pong pag-aaral na ito. Praise God! Tayo po ay nagbigay ng mga ilang mahalagang prinsipyo kung paano po tayo makikipagbaka, makikipaglaban sa tinatawag pong labanan ng isip. Pero bago po yan, mga kapatid, gaya po ng aking naipangako sa inyo, eto na po yung aking pong bagong labas na kanta, yung pong aking sariling komposisyon na kanta. Pakinggan po ninyo, mga kapatid, ang mensahe na hinango ko po sa aklat po ng Hebreo Kapitulo 11, Now is the faith, ngayon na. Sa bawat hiling, sa bawat dasal, ang Diyos ang laging katugunan. Kung mananalig at magtitiwala ka sa Diyos na makapangyarihan, sa Kanya'y walang mahila. Kung ikaw ay lalapit, ngayon na pangako niya sa'yo. Ngayon na ibigay sa'yo. Ngayon ang kaligtasan, ngayon ang kalayaan, ngayon ang kapayapaan, ngayon at hindi bukas. Kung unahin mo kanyang kaharian, katilan at ang kabanalan, kung may kakulangan at may kakapusan, ang Diyos ang siya sa'yo'y nangako. Ang lahat ng iyong kailangan sa'yo'y dadaan. Ngayon na pangako niya sa'yo. Ngayon na ibibigay sa'yo. Ngayon ang kagalingan, ngayon ang kalakasan,
Praise the Lord, purihin ng Diyos na buhay. Yan po ang aking awitin na ginawa. Praise God, purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Yan po ay sariling komposisyon ng inyong lingkod na naghahayag po ng pananampalataya. Ano po, praise God. Ang buod ng mensahe ay ang ating pong pananampalataya ay dapat ay ngayon na po. Amen? Praise God. So yan po ay ating pong ibahagi po mga kapatid. I-share po ninyo sa lahat po ng inyong mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Awiting pinamagatang ngayon na. Hallelujah. So, purihin po ang ating Panginoon Diyos sa ating pong pagpapatuloy ng ating pong gawain, mga kapatid. Okay? Tayo po ay dadako na po sa ating pong pag-aaral. Praise God. So, kahapon po ay nagbigay po tayo ng mga ilang prinsipyo. Tayo po ay magbabalik tanaw po sa ating pong mga pinag-aaralan tungkol po dito sa mind matters. Tandaan po natin, no? Tayo po ay napag-aralan po natin na ang isang marahas na labanan ay nagaganap sa ating pong buhay, sa ating pong paligid, sa loob po ng 24 na oras araw-araw. Tayo po ay nagkakaroon ng tinatawag na labanan ng isip. Kumbaga, ito po yung tinatawag na invisible war. Praise God. So nakita po natin yung pinakamukha, no, nung tinatawag na sakit sa isip, no, na kung paano ang mga tao ay hindi naririnig ng Diyos dahil ang ating mga isipan po ay sira at hindi makakonekta. Praise God, na kahit na nais nating kumonekta sa Diyos, purihin po ang ating Panginoon. At kung ang isip lamang ang ating pag-uusapan, ay marami pong sinasabi ang banal na salita ng Diyos tungkol sa ating pong mga kaisipan. Binasa natin ang aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 10, talata po ay 3 hanggang 5, na kung saan binanggit doon na kung paano tayo lumalakad sa laman, hindi tayo nakikipaglaban ayon sa laman. Sa madaling salita, ang ating pakikipaglaban ay hindi po sa sandata, hindi po sa politika, hindi po sa pera, hindi po sa mga makataong pamamaraan, no? Praise God. Sapagkat ang mga sandata ng ating pakikipagbaka ay hindi sa laman ngunit sa banal na kapangyarihan upang sirain yung tinatawag na kuta, yung stronghold. Praise God. Sinisira natin yung mga argumento at bawat matatayog na opinyon na itinataas sa na itinataas laban sa kaalaman ng Diyos at binibihag ang bawat pag-iisip upang sundin ang ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. So dito binanggit po natin na ang ating pong kaisipan ay nakikita po natin ito'y naglalaman, no? Naglalaman po ng iba't ibang mga pananaw sa mundo tulad ng materialismo, no? Yung Darwinismo, sekularismo, komunismo at atheism. Lahat ng ito ay pagkakaiba-iba ng mga kuta ng kaisipan na itinatatag ng mga tao laban sa kaalaman ng Diyos. At ito po ay isang maaari ring maging isang personal na pag-uugali. Praise God. No, yung paghahanap ng mga aproba ng ibang tao. Praise God. Anumang bagay na ginagawa. Praise God. Hallelujah. So yan po ay ating pong nakita. Maaring ang isang kuta ay yung pong takot, yung pong fear, no, yung pong sama ng loob, yung pong kawalan ng kapayapaan. Yan po yung mga bawat isip na bumibihag. Kaya ngayon tignan po natin yung sinabi po roon na sinasabi po na ang ating pong labanan ay para po, kumbaga ang labanan ay nagsisimula po palagi sa isipan, no? Ang labanan para sa kasalanan ay laging nagsisimula sa ating pong mga isipan. Kaya nga sinabi ni Pablo, no, na hindi niya magawa yung mabuti na gusto niyang gawin, kundi yung mga kasamaan na ayaw niya ay siya niyang ginagawa, na nagpapatunay lamang mga kapatid na hindi niya kaya ang magpakabait at magpakabuti dahil nga po siya po ay nandoon yung pagiging masama niya na kumbaga ang dahilan kung bakit maraming Kristiyano ay hindi rin po nagiging epektibo dahil nga po dito po sa ating pong tinatawag na labanan ng isip.
So, apat na mga ilang mga prinsipyo para manalo tayo sa labanan. Una, binanggit po natin at pinag-aralan po natin yung wag po tayong maniwala sa lahat ng ating mga iniisip. Praise God. No, wag nating paniwalaan ang ating mga bawat iniisip. Hindi ko mo galing sa isipan natin, ito ay nangangahulugan ng tama. Hallelujah. Binanggit din po natin sa ating pag-aaral na ang ating mga isipan ay laging balisa, sarado ang ating isipan, ang ating isipan ay masama, hindi mapakali, praise God, padalos-dalos, hallelujah, ang ating isipan ay baliktad, isang makasalanang kaisipan, isang mapurol na pag-iisip, isang bulag na isip, isang masamang isip, hallelujah. So yan po, okay, yung mga napag-aralan po natin at hindi lang yun, binigyan po tayo ni Pablo ng dalawang paraan kung paano po natin babantayan, no? Yung ating mga isipan mula sa mga basura. Hallelujah! Dahil po yung basura po na kung ano po yung inilalagay po natin sa ating mga isipan at sa ating puso ay siyang lalabas sa ating pong buhay, sa ating mga labi. Praise God! So binigyan po tayo ng ilang kaparaanan kung paano natin babantayan. Ito'y babantayan natin sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat sa lahat ng bagay. Kumbaga magpasalamat sa lahat ng bagay. Yun po ang paraan para mabantayan po natin ang ating puso at ang ating isipan. Praise God. Dahil kapag inilagay mo sa isip mo ang mga basurang pangkaisipan, ay malalagyan mo lang ng basura ang iyong buhay. Kaya sinabi ni David sa awit 101, talata po ay 3, anong sinabi niya roon? Hindi ko ilalagay sa harap ng aking mga mata ang anumang walang bagay na walang kabuluhan. Hallelujah! At ikalawa, kung anuman po yung bagay na dapat nating ilagay ayon sa aklat ng Pilipos 4:6 at 8, binanggit doon anumang mga bagay na totoo, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, anumang bagay na may kahusayan, anumang bagay na karapat-dapat purihin, isipin ang tungkol sa mga bagay na ito. Yan po ang ating pong napag-aralan sa mga nakaraang araw. So ngayon pong umaga ay dadako po tayo sa isa pang prinsipyo. Ito po, at dito po tayo magtatapos po mga kapatid. No? Ano po itong prinsipyong ito? Ito po yung tinatawag na huwag nating hayaan ang pag-aaral. Pag-aaral ng salita ng Diyos. Isa sa mga paraan para po mabantayan ang ating isipan mga kapatid ay ang tayo ay laging patuloy at patuloy na nag-aaral, nagsasaliksik ng salita ng Diyos. Never let up on learning. Yes, this is the third thing to learn and to teach to others in this battle for the mind is to never let up on learning. Huwag po nating titigilan. Huwag po nating hahayaan ang pag-aaral. Kaya nga po ang inyong lingkod ay nagdesisyon na magkaroon tayo ng pang-araw-araw na pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil po ang pag-aaral ay isang habang buhay. Habang buhay na gawain po natin ang tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Amen? Araw-araw dapat matutunan natin kung paano umibig. Araw-araw dapat matutunan po natin at mapag-aralan po natin ang mga kaalaman. At mahalin natin ang karunungan. Alamin at mahalin ang kilos ng pag-aaral. Hallelujah! Praise God, mga kapatid. Dahil yung pong salitang alagad, pakinggan po ninyo, yung salita pong alagad, yung pong disciple na word, ay ito po'y nangangahulugang mag-aaral. The disciple, yung ibig pong sabihin ng disciple is a learner, not only a follower. Hindi lang po siya alagad,
Hindi lang po siya tagasunod, but he or she also a learner. Hindi tayo maaring maging isang alagad ni Kristo nang hindi po tayo natututo. Mga kapatid, sinabi ng ating Panginoon sa Mateo 11, pakinggan po ninyo, sa talatang 28 hanggang 29, pakinggan po ninyo. Anong sabi niya? Halik kayo, kayong mga napapagal at nabibigatang lubha. Hallelujah! At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin nyo ang aking pamatok at pakinggan ninyo, matuto mula sa akin. Praise God! Yan po ang sinasabi rito. Yung tayo ay matuto, hindi lang tayo bibigyan ng kapahingahan sa lahat po ng ating pong mga kapaguran, sa lahat ng mga problema, sa lahat ng mga suliranin, kundi ibig din ng Panginoon bilang kanyang mga alagad ay matuto po tayo. Kaya tayo tinatawag na alagad. Praise God. Hallelujah. Amen? Karamihan kasi sa atin, madalas ay nag-aakala na ang ating edukasyon, ang ating pag-aaral, ay nagtatapos sa ating pong mga graduation. Ano po? Akala natin tapos na. Como tayo nakatapos na ng kurso, nagtapos na tayo ng ating pong merong pa nga dyan, tinatawag na nagmamasteral, nagdo-doctorate. Akala natin natatapos na. Hindi po, dahil marami pa tayong dapat na matutunan sa larangan ng ating buhay. Lalo-lalo na sa bahagi ng ating mga pag-uugali, kilos, at pananalita. Praise the Lord! Kaya nga ang pagiging alagad ay isang patuloy na nag-aaral at natututo. Yes, mga kapatid. Sa palagay ba ninyo magagawa ko sa inyong magturo araw-araw kung hindi po ako nag-aaral? Maigagawa ko bang mangaral ng pang-araw-araw? Saan ako kumukuha ng aking pong mga iniaaral? Nagsasaliksik po ako, nag-aaral po ako, mga kapatid. Patuloy kong pinag-aaralan. Dahil ang pag-aaral po natin ay hindi dapat natatapos, mga kapatid. Araw-araw tayo po ay natututo. Yan po ang pagiging alagad. Lahat ng mga Kristiyano ay dapat na maging alagad o learner. Learner. Kaya bilang alagad ay dapat munang maging mag-aaral. Sa sandaling huminto ka sa pag-aaral, humihinto kang matuto. Ang mga lumalagong Kristiyano ay nangangailangan na lumago ang pananampalataya. Dahil sa sandaling huminto po tayo na matuto, tumitigil din po ang paglago ng ating pong pananampalataya. Opo, mga kapatid. Praise God. Amen? At para matuto po tayo, dahil napakahalaga po sa labanan ng isip, ano po, ng mga labanang ito na ating pong kinahaharap, alalahanin po natin. Di ba? Sabi nga, ang ating labanan ay labanan ng isip, no? Labanan ng taktika. Praise God. So, lahat ng klase ng labanan, mapa-sportsman yan o anumang klase ng labanang yan, mga kapatid, ginagamitan po yan ng isip. Pinag-aaralan yan ng mga coaches, nung mga nagko-coach sa kanilang mga teams. Ano po? Praise God. Nagpapadalubhasa po sila sa larangan niya ng pagko-coach. Nag-iisip sila ng depensa, ng opensa, ng mga taktika. Ganyan po, mga kapatid. So, ganun din po tayo bilang mga alagad ni Kristo. Bilang mga tagasunod, bilang mga nag-aaral, bilang mga learner, mga kapatid. Hallelujah! Praise God! So, isang katangian
na dapat taglayin ng pagiging alagad o learner ay ang pagiging mababa ang loob. Yes. Yes po. Bakit po? Bakit po kailangan po ang pagiging mababa ang loob? Dahil unang-una, tandaan po natin, sinabi ng banal na kasulatan na ang Diyos ay laban sa mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba. Yan po ay mababasa ninyo sa Santiago 4:6 at sa unang Pedro Kapitulo 5 talata po ay 5. Sa Santiago 4:6 ganito ang sinabi, ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo, sa mga mayabang, sa mga mapagmataas. Datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Ano ang kinalaman, pastor, ng pagiging mapagpakumbaba sa learner, sa isang gustong matuto? Dahil po, mga kapatid, the humble are teachable. Yes, yan po ang dapat na maging katangian. Isang qualification na dapat tinataglay ng isang gustong matuto. Meron na ba kayong nakita na gustong matuto pero mayabang at nagmamataas at ayaw magpaturo? Siyempre, lahat ng gustong matuto ay nagpapakumbaba. Handa silang matuto. Di po ba? Mas gugustuhin kong aminin na hindi ko alam ang lahat kaysa magpanggap na alam ko ang lahat at hindi ako matututo. Tama po ba? Kasi maraming mga tao nagdudulong-dulungan. Akala mo alam na ang lahat. Di ba? Kaya nga, minsan may mga kasabihan tayo, bago ka pa makarating doon, no? Praise God, narating ko na yon. Napagdaanan ko na yon. Bago ka pa makarating doon, nadaanan ko na yon. Ganyan po ang sinasabi natin sa mga anak natin, di ba? Praise God. So ito yung mahalagang aspeto ng isang learner. Yung pong marunong siyang magpakumbaba. Dahil, alam nyo, marami po tayong matututunan mula sa kahit kanino. Di ba? Pwede tayong matuto mula sa mga matatanda na sa atin o maging sa mga bata. Pwede rin po tayong matuto, hindi yung como mas bata sa atin, sasabihin natin, bata ka pa, alam ko ginagawa ko. Hindi po, mga kapatid. Minsan, may edad din na hindi rin nila alam ang kanilang mga ginagawa. At hindi rin naman nila praise God, dahil sa kanilang kataasan ay ayaw magpaturo. Kaya nga sinasabi dito, the humble are teachable. Mas madaling turuan yung mga nagpapakumbaba kaysa naman doon sa nagdudunong-dunungan. Di po ba? O meron tayong matutunan mula doon sa mga taong ayaw natin. Natututo tayo doon sa mga kritiko, yung mga nagkikriticize sa atin. Maaari tayong matuto sa kanila. Natututo tayo sa mga taong lubos na hindi nakakaintindi sa atin. Maaari kang matuto mula sa kahit kanino, kahit sino, mga kapatid. Ang pag-aaral mula sa ating mga kaaway ay isang paraan upang mas maging matalino tayo kaysa sa ating mga kaaway. Dahil kung ang ating mga kaaway ay natuto lamang sa kanilang sarili, pakinggan po ninyo, natututo tayo mula sa kanila, kung gayon malalaman natin ng higit pa ang kanilang ginagawa. Kung ano ang alam nila, pati na ang alam natin. Praise the Lord! Kaya nga sinasabi po rito ng Kawikaan 18:15, pakinggan po ninyo, ang isip ng isang matalinong tao ay sabik na makakuha ng kaalaman. Ito ang pinakatanda ng katalinuhan. Hindi komo siya ay may alam na ay doon na nagtatapos. Kundi sabi rito ni Solomon, ito pong si Solomon ang pinakamatalinong tao. Bakit po? Dahil hiningi niya ang katalinuhan sa ating Panginoon. Hallelujah!
Hindi basta kaalaman. Dahil sa ating pag-aaral, mga kapatid, kapag tayo po ay nag-aaral, ano po ang ating nakukuha? Knowledge. Hindi po wisdom. Magkaiba ang knowledge sa wisdom. Malaki ho ang pagkakaiba ng kaalaman sa karunungan. Naunawaan po ninyo, mga kapatid. Praise the Lord. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa at ito yung sinasabi ko na rin po, no? Sa mga dati kong mga aral, yung mga dating sermon ko po, yung pagkakaiba po ng knowledge doon po sa wisdom. Ang knowledge po, mga kapatid, yung pong may alam ka lang doon sa pinag-aralan mo. Para bagang yan ay nag-aral po ng medisina. May mga doktor tulad po ng aking pong kamag-anak na doktor. No? Hindi ko masasabing siya ay matalino dahil siya ay isang ganap na doktor. Nakatapos na siya ng pagiging doktor. Ang tanging masasabi ko lamang, siya po ay mayroong knowledge about medicine. But wala po siyang tinatawag na wisdom. Bakit po? Kasi po, sa kabila ng kanyang pagiging doktor, nakikita ko po sa kanya yung mga bagay na hindi dapat ginagawa ng isang doktor. Alam niya, masama, ipinapayo niya sa kanyang mga pasyente na bawal, na wag kang iinom, wag kang maninigarilyo, masama iyan. Okay? Pero ginagawa niya bilang doktor. Yes. So nasan yung wisdom? Ang wisdom po, mga kapatid, ay yung pag-iwas, no? Yung bang isang bagay na alam mong hindi tama ay dapat nasundin at gawin mo. Pag alam mong makakasira, i-apply mo sa iyong sarili. Yan po ang wisdom. Amen? Naintindihan po ninyo, mga kapatid? Yan po ang wisdom na galing sa ating Panginoon. Hallelujah! Kaya nga sinasabi rito sa Kawikaan 18:15, ang isang matalinong tao ay sabik na makakuha ng kaalaman at ang taong pantas ay nakikinig upang matuto ng higit pa. Matuto ng higit pa. So, kailangan natin na maging masigasig tayo upang malaman, matuto at handang makinig. Kaya nga ho, sinasabi ng matandang pahayag na ito, no, mga matandang kasabihan na ito, binigyan tayo ng Diyos ng 2 tainga at 1 bibig. Kaya dapat makinig tayo ng 2 beses kaysa sa pagsasalita ng marami. Naintindihan ninyo? 2 tenga. Bakit? Para makinig ng 2 beses at magsalita ng kaunti. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga sa banal na kasulatan, laging binibigyan ng diin ng Panginoon na ang sino mang may pakinig ay makinig. Ilang ulit niyang pinaulit-ulit ang salitang yan. At sinasabi rin po ni Solomon, incline thine ear unto my saying. Ikiling ninyo ang inyong pakinig. Hallelujah! Sabi ng Proverbs chapter 10 verse 14, ano sabi rito? Ang mga pantas na tao ay nag-iimbak ng kaalaman. Yun po ang inilalagay sa isipan at sa puso, kaalaman, karunungan. Hallelujah! Sa Biblia, ang kaalaman lamang ang dapat po nating ipunin.
ang dapat po nating pagyamanin, ang dapat po natin imbakin sa ating pong mga puso. Hindi tayo dapat mag-imbak ng salapi o ng pera, ng kayamanan. Sabi nga doon sa Biblia, sa banal na kasulatan, huwag kayong mag-imbak ng kayamanan, no? Huwag kayong sabi nga huwag mag-imbak ng mga material na pag-aari kung saan ang tanga at kalawang ay nabubulok. Ngunit itago ang kaalaman, sapagkat ang kaalaman ay higit na mahalaga kaysa sa kayamanan, kaysa sa pera. Bakit po? Dahil kung mas marami kang kaalaman, abay mas marami kang makukuwang kayamanan. Mas marami kang makukuwang pera. Yan po mga kapatid. Hindi pera ang pinag-iipunan. Ang pinag-iipunan ay kaalaman at karunungan upang magkamit ka ng maraming pera at kayamanan. Amen? Praise God! Tandaan po natin, mga kapatid, yan ay higit na mahalaga kaysa sa pera. Maari kang makakuha ng mas maraming pera, ngunit ang kaalaman ay isang bagay na ating dadalhin sa langit. Lahat ng material na bagay na meron po tayo, mga kapatid, yan po ay hindi natin madadala. Ngunit ang isang kayamanan ng kaalaman ay pwede nating dalhin sa kalangitan. Hallelujah! Kaya't huwag nating tigilan ang maging learner, mga kapatid, upang magpatuloy tayong matuto, sa gayoy mapagtagumpayan natin ang laban ng isip. Never let up learning. Huwag tayong hihinto. Patuloy po tayo. Tandaan po natin, sinabi ng Panginoon sa Mateo 28, humayo kayo, turuan ninyo, gawin ninyong alagad. Pag sinabing gawin ninyo silang alagad, gawin ninyo silang mga mag-aaral, mga na sila ay matuto ng, praise God, sabi po rito mga kapatid, no? Hallelujah! To be a disciple means to be a learner. Kapatid, hindi natapos ang pag-aaral natin sa mga paaralan, sa mga universidad. Hanggang ngayon, nag-aaral pa rin po tayo. Kaya kung minsan may mga Kristiyano na hindi ho lumalago sa pananampalataya dahil humihinto po sa pagiging learner. Hallelujah. Kaya napakahalaga sa mga learner na kayo ay maging palatanong. No? Kung minsan tayo may mga anak na tanong ng tanong sa atin, may mga magulang na wala namang pasensya. Ang kulit-kulit mo, tanong ka ng tanong, tanong. Bakit po? Gustong matuto. Yan po mga kapatid, ang isa ring katangian ng gustong matuto. Hindi lamang siya ay isang mapagpakumbaba, kung hindi siya ay madalas din po na nais na magtanong sa atin. Kaya nga yung mga alagad ni Jesus, palagi ang tanong sa ating Panginoon. Hallelujah! At tayo para matuto, magtanong din po tayo. Amen? Hindi tayo mananalo sa labanan ng isip kung ayaw nating matuto. Kung hinihinto tayo sa pag-aaral, hindi ho sapat ang isang araw para matuto. Ang pagiging mag-aaral, ang pagiging learner ay panghabang buhay. Hindi natatapos ang pag-aaral. Pakinggan po ninyo ito mga kapatid.
Halos mag-aapat na dekada na po akong nagtuturo at nag-aaral. Kung sa palagay ninyo natapos ako sa isang paaralan ng Biblia, sapat na ako po ay nagtapos sa isang seminaryo o sa isang Bible school? Sa palagay niyo kaya kung hindi ako nag-aral pa na nag-aral, mayroon akong maituturo? Mayroon akong masasabi? Wala po. Pero bakit po ako nakatagal ng matagal na panahon na nag-aaral at nagtuturo? Dahil hindi ko po tinapos ang aking pag-aaral sa mga paaralan lamang. Kung hindi, meron po akong tinatawag na self-study, self-learning, mga kapatid. Nag-aaral din po ako sa aking sarili, nag-aaral din po ako at nakikinig din po ako sa ibang nangangaral. Yes, kumukuha po ako ng ideya. Yes, mga kapatid. Sabi nga ni Pastor Ray Clemente, no po, yung kanya daw pong kasi usually sa mga taong mga lingkod ng Panginoon, yung kanila pong mga tinuturo, may mga copyright yun. Copyright. Hindi mo basta-basta makukuha kung hindi ka hihingi ng permiso sa kanila. Pero iba po si Pastor Ray Clemente. Praise God. Sa kanya po, yung kanyang mga aral, wala pong copyright, kundi ang sabi niya, you have the right to copy my sermon, my message. You have the right to copy. Yan po, kasi, kaya nga pati po ako, ganun din po ang aking pong stand, ganun din po ang aking pananaw. Meron kayong karapatang kopyahin, meron kayong karapatang i-share, ibahagi po yung aking pong mga itinuturo. You have the right to copy. Wala pong copyright. Yes, you have the right to copy. Para matuto po ang lahat. Amen? Praise God. Hinding-hindi matututo kailanman ang isang taong ayaw magpaturo. Yung merong tinatawag na unteachable spirit. Kaya kailangan po natin ng humility, kapakumbabaan, para matuto po tayo. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen po ba, mga kapatid? So, salamat po sa ating pong Panginoon, sa ating pong pag-aaral ngayon pong umagang ito. Dito po natin tinatapos ang ating pong paksaing Mind Matters. Pakinggan po ninyo, mahalaga ang ating isipan. Ito ang pinakamainam nating asset, kapatid. Dahil dito umaatake ang kaaway sa ating isipan. Kapatid, kaya bantayan po natin maigi ang ating mga isipan. Wag na wag ninyong hahayaan na maging lantad ang ating isipan sa mga gawain ng kaaway. Tandaan po ninyo, si Satanas, nandyan lang siya, nag-aabang siya, sinasabi ng Bible, no? He is like a roaring lion na nag-aabang ng masisila. Kaya sinabi ni Pablo sa Efeso, neither give him no place. Huwag ninyong bibigyan ng chance. Huwag ninyong bibigyan ng pagkakataon ang kaaway na makapenetrate sa ating mga isipan. Kapatid, ngayong umaga, bantayan mong maigi ang iyong isipan. Mahalaga ang ating isipan. Tandaan po ninyo, inuulit ko mga kapatid, hindi lamang yung nasa mga National Center for Mental Health ang may sakit sa isip. Lahat ng tao may sakit sa pag-iisip. Yes, that is true. Lahat. Bakit? Dahil nga sa sinabi ng ating Panginoon, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam
ang kanilang mga ginagawa. Hallelujah. So, ang isang tao na hindi alam ang ginagawa, may tama sa isip. Tama po ba? Ha? Praise God. Hallelujah. Kaya yung mga asawa na laging nang-aaway ng asawa, hindi alam ang ginagawa, may tama sa isip yun. Dahil sinabi ng Bible, mahalin ang asawa, hindi dapat awayin. Tama? Amen po ba, mga kapatid? Praise the Lord. So marami pong mga tao ang may tama sa isip, yung mga nakipaghiwalay, yung mga gumagawa ng kasamaan, lahat ng yan, hindi nila alam ang ginagawa nila. Kaya nga sinasabi ko palagi sa aking pong mga sermon, hindi sila ang pinalalayas, hindi sila ang itinataboy, kundi yung masamang espiritu na naghahari sa kanilang mga kaisipan. Dahil hindi nila alam at hindi nila gusto ang ginagawa nila. Kaya tama si Jesus, mga kapatid. Lahat tayo, nang hindi pa natin kilala si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas at hari ng ating buhay, nung hindi pa tayo nagbabago, lahat tayo may tama sa isip. But now, nung tinanggap natin si Kristo, nung tayo nakakilala, wala na tayong tama sa isip dahil itinama na ang ating mga isipan. Amen? Hallelujah. Praise God. Kaya sabihin mo sa katabi mo, wag mo akong aawayin. Dahil pag inaway mo ko, may tama ka sa isip. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoong Diyos. So, praise God. Ngayon pong umaga, mga kapatid, ay dadako po tayo sa ating pong mga kahilingan. Sama natin sa ating mga panalangin ng ating mga kapatid na, praise God, yung pong mga kapatid natin na lumalaban po sa mga matitinding mga sakit at karamdaman. Kahapon po ay mayroon pong nag-text sa akin na isama sa panalangin ng isang taong mayroong cancer, si Romerito Balsaco Dumlao. Balsaco Dumlao. Praise God. Sama natin sa panalangin siya. Diosdado Gutera, Hanilin Alvarado, Zilda Rosales, Romelito Valdez. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Sila po ay ating pong idudulog sa ating pong Panginoon Diyos. Si Mami Chuchi Yuson, ganun din po. Sama rin natin sa panalangin si Mami Lourdes Tan at si Bimbi Soribio, Andrea Aranda. Ganun din po ang mag-asawang Flordelisa Lopez, Reynaldo Lopez at si Ma'am Guadalupe Labis, ang Kahala family. Sama rin natin at maging ang si Sister Elizabeth Ramirez at ang kanyang asawa na si Brother Reynaldo at ang kanilang anak na si Emmanuel at ang buo nilang sambahayan. Ganon din sama natin sa panalangin si Rosel Domingo, praise God, na patuloy na hipuin ng Panginoon Diyos. Ganon din ang ating kapatid na si Premia Conje at Lisa Villarico at ang kanyang mga anak at ang kanilang mga pension. Si Brother Ernie Perez, Ronald Chan at George Toledo, ang ating kapatid na si Nanay Remy Costales, sama rin natin sa panalangin. Ganon din po si Sister, ganon din po ang Skyhawk GPS, Reblink Internet Service, Mobile Device Integration Services, yung pong accounting firm ni Sister Lily Pangilinan, at yung pong Crisket Enterprises ni Sister Levy Rafael at yung kanilang Royal Roasted Chicken. Ganon din po yung architectural firm ni Architect Leo Rosas, at ganon din sama rin natin sa panalangin yung car rental services ni Brother Fred at ni Brother Lloyd Nebres. And then sama rin natin sa panalangin yung mga paupaang bahay po ni Nanay Leti Ignacio, praise God, at yung pong paupahan ni Nanay Remy Costales. So lahat po ng inyong pong mga business, pati yung Veterans Motor Shop ni Brother Obet Soribio ay isama rin po natin sa panalangin. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Dako po tayo sa ating pong panalangin. Kung kayo po may mga kahilingan, paki-PM nyo lang po, paki-comment nyo lang po.
Banal namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa amin pong pag-aaral at pagsasaliksik ng iyong mga salita na muli nagbigay sa amin po ng kalakasang espiritual, paglago at pag-unlad ng aming mga buhay pananampalataya. Salamat sapagkat kami malayang makalalapit muli sa trono ng mahabaging Diyos upang aming kamtan ng awa at abag sa panahong kailangan namin ito. Ama, sinabi no na huwag kami mabagabag tungkol sa anumang bagay, kundi sa halip hingin namin ang lahat ng aming maibigan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat at ang di malirip na kapayapaan mo ang mag-iingat ng aming mga puso at isipan. Inaangkin namin ang lahat ng iyong mga pangako. Hindi galing sa amin, Panginoon, kundi galing at salig sa katotohanan ng iyong mga salita. Narinig po ninyo, Panginoon, ang mga pangalan na amin pong nabanggit, mga kapatid namin na dumadaan sa mga iba't ibang klase ng kabigatan, iba't ibang klase ng mga sakit at karamdaman. Kaya't ngayong umagang ito, Panginoon, inaangkin ko, Panginoon, ang kagalingan mula po sa anumang uri ng sakit at karamdaman. Ang dinadanas ng aming mga kapatid, Lord, ipahayag mo po ang iyong dakilang himala. Iparanas mo sa mga kapatid namin ito na nagdurusa laban sa cancer. Anumang klase ng cancer ito, Panginoon. Maaring ito'y cancer sa baga, cancer sa kanilang utak, cancer, Panginoon, sa dugo, cancer sa kanilang bituka. Whatever kind of cancer is this, Lord, we rebuke it right now in the name of Jesus. In the name of Jesus, by your stripe, O God, Lord, amin pong sinasaway, Panginoon, ang lahat ng klase ng cancer na ito sa pangalan ni Jesus. At ganoon din, Panginoon, ang aming mga kapatid na ang kanilang suliranin ay tungkol sa kanilang mga kidney, sa kanilang mga nerves, Lord, sa kanilang mga puso na nababarahan ng mga kolesterol o anumang mga uri ng bara, bato, Panginoon Diyos, lusawin ninyo ang lahat ng baradong ito, mga namumuong dugo sa mga ugat, lusawin ninyo ito, Panginoon, upang sa gayon ay makadama ng kaginhawaan ang aking mga kapatid na ito, Panginoon Diyos. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ikaw ang magpapagaling sa lahat ng mayroong mga may sakit at karamdaman, maging yung mga kapatid namin na nangangailangan ng patuloy na kalusugan at kalakasan dahil sa kanilang mga edad, Panginoon Diyos. Lord, silang samahan, patuloy mo sila, Panginoon, proteksyonan. Laban sa lahat ng mga uri ng mga sakit at karamdaman o anumang pandemya o krisis sa buhay, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus. Pagpalain ninyo ang lahat ng mga kabuhayang ito na aking binasa at binanggit, Panginoon. Mga kabuhayang pinagyayaman ng iyong mga anak na pinagkukunan nila ng kanilang mga pangangailangang pang-araw-araw na ginagamit din nila upang sila'y makapaglingkod sa iyong kaharian. O Diyos, sawatain ninyo at sawayin ang lahat ng mga pumipigil sa mga biyaya at pagpapala na dadaloy sa kanilang mga kabuhayan. Lord, pati na po, Panginoon, yung mga may trabaho, Panginoon Diyos, pagpalain mo ang kanilang trabaho, ang kanilang mga kumpanya, Panginoon Diyos, maging ang kanilang mga pangangailangan pang-araw-araw sa kanilang mga paglalakbay patungo sa trabaho, samahan at ingatan po ninyo ang aking mga kapatid. Yung mga pensyon, Panginoon Diyos, na matagal nang hinihintay ng aking mga kapatid na huminto, Panginoon Diyos, Lord, sawayin ninyo yung mga pensyong ito sa buhay po ng aming mga kapatid, kay Nanay Estela, kay Sister Lisa, sa kanyang mga anak. Ito pong pension na ito, Lord, hayaan po ninyong ito ay ma-release na sa lalong madaling panahon sapagkat ito'y lubhang kailangan nila para po sa kanilang mga pangangailangan. Salamat po, O Diyos, ngayong umaga, maging sa aking kapatid na diwang ng kanyang karawan, kay Brother Lloyd Nebres. Lord, salamat na siya'y biniyayaan mo muli ng panibagong taon sa kanyang buhay. Kapiling niya ang kanyang mga mahal sa buhay na nagdiriwang ng kanyang kaarawan, Panginoon Diyos. Hayaan po ninyo, Ama, na patuloy niyang maranasan ang marami pang taon na puno ng kalakasan at puno ng kalusugan sa kanyang buhay. Salamat po, Diyos, ngayong umagang ito. Idinadalangin ko rin po sa iyo, Panginoon, ng ang kaso po ni Sister Norma Ablas, Panginoon, na kanyang kinaharap. Nawa ay magwagi po siya sa kasong ito, Panginoon, na kanyang kinaharap.
na ikaw, Panginoon, ang magtatanggol sa kanya. Bigyan mo ng kaalaman at karunungan yung abogado na humahawak sa kanyang kaso, Panginoon, na sila ay magwagi sa kanilang labanang ito, manaig ang katotohanan at kabutihan, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus. Salamat po, O Diyos, ngayong umaga dahil ikaw ang aming Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ingatan po ninyong patuloy ang aking may bahay na si Rochi Dalena sa kanyang araw-araw na pagpunta sa trabaho. Panatag at payapa ang aking kalooban, Panginoon, na siya'y iniingatan mo, na siya'y ginagabayan mo, Panginoon Diyos, saan man siya magpunta, Panginoon. Ikaw ang Diyos na kasama niya at patuloy na naglalayo sa kanya sa espiritu ng COVID-19. O ganun din si Zaira, si Desmond, ang aking mga in-laws, Panginoon, na nasa na mga frontliner, Panginoon Diyos, na nasa Canada, nasa Amerika, nasa Australia. Lord, patuloy po ninyo silang samahan at patuloy na proteksyonan, lalo na po yung nagaganap na botohan sa Amerika, Panginoon. Huwag nawang magkaroon ng civil unrest sa Amerika, Panginoon Diyos. Naway matanggap ng bawat kandidato ang kanilang kapalaran, Panginoon, na sila, O Diyos, ay maging isang Maginoo na tatanggap ng pagkatalo. Huwag mong hayaang magkaroon ng kaguluhan sa bansang Amerika, Panginoon. Salamat sa patuloy na pag-iingat mo sa aming minamahal na bayan, ang bansang Pilipinas, na ngayon, Panginoon, ay bumababa na at unti-unti nang nalulusaw ang COVID-19, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Dalangin ko ang aming mga kapatid na sinalanta ng bagyo, Panginoon Diyos. Humipo ka ng maraming tao, maraming bansa na tutulong at magbabangon sa kanila doon po sa kalamidad na kanilang sinapit, Panginoon Diyos. O God, ngayong umagang ito, kami po ay patuloy at patuloy po na patuloy, O Diyos, na nagtitiwala na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. O God, ngayong umaga, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sapagkat ngayong umagang ito'y ipinadaman ninyo sa aming Panginoon na Ikaw ay Diyos na hindi nagpapabaya kailanman sa iyong mga anak. O God, dinadakila at pinupuri ka namin ngayong umagang ito. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Praise the Lord. Purihin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Praise God. Amen. To God be the glory. Hallelujah. Yung daw pong pensyon ng mga anak ni Sister Lisa Villarico, nag-email na, pinaprocess na raw po. Hallelujah. Salamat. Okay, wag lang pong tayong mawawalan ng pag-asa, mga kapatid. Patuloy lang tayong manangan sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Amen. Ganon din sa iyo, Nanay Estela. Nasa process na po yan. Purihin ng Diyos. At lahat kayo na mga naghihintay, on the way na ang biyaya ng Diyos sa inyong buhay. Praise God. Angkinin na ninyo at pasalamatan ng Diyos sa mga biyaya at pagpapala na inyong kakamtin sa inyong mga buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Isang mapagpalang umaga kay Sister Becky Garcia. Purihin ang Diyos, Sister Becky, sa iyong buhay at sa iyong mga pamangkin na sina Kim at si Mary. Praise God, hallelujah. And shoutout din po kay Nanay Letty Ignacio, nasa tahanan ni Sister Levy Rafael, kasama si Kit, praise God, at ang kanyang anak na si Eris. Okay, isang mapagpalang umaga sa inyo dyan, ha? Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang Panginoong Diyos. At kay Brother Roel Rafael. Good morning, Brother Nap Durano. Praise God, hallelujah. Mamaya po, nandun po ako sa church para tignan yung pong natapos na gawain doon, yung pinagagawa ko po. Praise God. Kaya pagkatapos po nito, tatakbo na po ako sa church.
ang kanyang awa. Good morning kay Brother Mark Sebelarte, Calamba. Ganun din sa iyong mga anak, ha? Kina si Kaina, Ben at Ken, Brother Mark. Isang mapagpalang umaga rin kay Sister Marlene Soribio. Sister Marlene, yung laing ko, nasan na? Praise God. Good morning din sa iyong mga anak, kina Elaine, Laika, at Jelay. Alright, happy weekend, happy weekend! Mga kapatid, sa darating na linggo, huwag po ninyong kalimutan, nandun na po tayo sa church, maggagawain na po tayo sa church. Praise God, kaya sama-sama po tayo sa darating na linggo. Magkikita-kita na rin sa wakas! Hallelujah! Oh, tama, sasakay nga ako, hindi ako tatakbo, sasakay ako, Brother Lloyd. Good morning kay Sister Emmy Diaz at ganun din sa iyong mga kasama dyan sa inyong tahanan na nagwo-work from home, kina Jonah Ivy at Reg. Kay Nanay Carmen Somido, good morning, at kay Tatay Nick Somido. Ganun din kay Brother Dan Somido at sa kanyang mga pamilya, ha? At isang mapagpalang umaga rin kay Architect Leo Rosas at kay Sister Nene Rosas at sa kanyang mga anak. Praise God, kina Chiki, isang magandang gabi dyan sa Canada, Chiki, at sa iyong mga kasama dyan sa inyong tahanan, isang magandang gabi kay Edson at kay Leia at kay Isabel, Naj at kay Jed. Hallelujah, purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. At shoutout din kay Rihanna Moreno de los Reyes, ang anak ni Sister Annalisa Moreno de los Reyes. Okay, salamat po sa lahat ng mga nagpapadala ng kanilang mga tulong at kanilang mga handog, yung mga ayuda po. Salamat po sa inyo. Ang Diyos po ang gaganti ng inyo pong mga kabutihan. Hallelujah. Shout out kay Maricel De Solok. Ang pagbati ay galing po kay Sister Memia Tupas Tapulaw. Nanonood siya sa watch party ni Sister Memia. Ulitin ko po mga kapatid, ingatan natin ang ating mga isipan, mind matters. Paglalagyan ng basura, piliin ang pakikinggan, piliin ang panonoorin, piliin ang taong makakausap. Parang magkahiwalay kayo ng tirahan, ha, si Sana Lisa. Oh. Rihanna de los Reyes, shout out daw, sabi ng mami mo. Hallelujah. Pag-ibig ng Diyos, laging forever ang kanyang awa. Okay, share din po ninyo itong awiting itong Forever na ginawa ko. Ito po yung unang inilabas kong kanta, ha. Praise God, paki-share din po ninyo itong awiting Forever. At ganun din mga kapatid, yung pong aking bagong kanta na inilabas ngayon, yung Ngayon Na, sapagkat yan po ang aking patutugtugin sa closing po natin. Paki-share po ninyo, napakahalaga po ng awiting itong Ngayon Na. Hallelujah. Kaya kung kayo po ay may hinihingi sa Diyos, wag po ninyong asahan bukas, ngayon na ibinigay na ng Panginoon. Kung kayo ay nais ng kagalingan, ngayon na kayo ay pinagaling ng Panginoon. Amen?
At antabayahan po ninyo yung pangatlong kanta na ginagawa ko, ang pamagat po, stay home and stay inside in the presence of the Lord. So sa himig po ng tugtuging ito, muli po ang inyong lingkod ay pansamantalang magpapaalam. Magkita-kita po tayo sa darating pong linggo sa ating pong church. Okay? Sunday worship service. Mga kapatid, panawagan sa lahat ng mga musician. Praise the Lord. Kailangan po namin kayo sa darating na linggo. Hallelujah. Sama-sama na po tayo kay Brother Al, kay Pastor Tony. Praise the Lord. Hallelujah. Wala po tayong song leader dahil si Sister Ivy ay mayroon na pong work ng araw po ng linggo. Kaya po, kailangan ko po ng song leader. Dahil kung wala pong song leader sa darating na linggo, si Pastor ay magiging all around na naman. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Kaya po, mga kapatid, magkita-kita po tayo sa darating na linggo, Sunday worship service. At gayon din mga kapatid, wag po natin kalilimutan palagi ang magpasalamat sa ating Panginoon Diyos dahil sa biyaya na patuloy niyang tinatanggap natin mula sa Kanya. Nawa ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy na maghari sa ating pong pamilya at sa ating pong sambayanan, at ganun din po ang kanyang pagliligtas ay lagi nating babaunin saan man tayo magtungo at magpunta, at ang kanyang kapayapaan ang patuloy na dumaloy at umiral sa ating buhay sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. At sumaati nawa ang sumakanya nawa ang kaluwalhatian at papuri, at tayo manatiling ligtas, manatiling tayo matibay at matatag, at manatiling malusog sa Kanya ang kaluwalhatian at kapurihan sa pamamagitan ng Kanyang mga salita na patuloy nating pinagbubulay-bulayan. Hallelujah! To God be all the glory, mga kapatid. God bless you. Bye-bye! Sa bawat hiling, sa bawat dasal, ang Diyos ang laging katugunan. Kung mananali at magtitiwala ka sa Diyos na makapangyarihan, sa Kanya'y walang mahilan. Kung ikaw ay lalapit, ngayon na pangako niya sa'yo. Ngayon na ibigay sa'yo. Ngayon ang kaligtasan, ngayon ang kalayaan, ngayon ang kapayapaan, ngayon at hindi bukas. Kung unahin mo Kanyang kaharian, kadakilan at ang kabanalan. Kung may kakulangan at may kakapusan, ang Diyos ang siya sa'yo'y nangako.